naman po ang inyong mga katabi. Pakisabi naman po sa kanya, napakasaya ko naman, ikaw yung katabi ko. And konting plastikan. Yan, yung sabihin niyo po yung totoo, na masaya ako na ikaw yung katabi ko ngayon. On the other side naman, sabihin mo, yung mga wala pong katabi, yung nasa harap nyo, yung nasa likod nyo. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Yung mga nasa likod po, pwede po kayong pumunta dito sa harap po para po maramdaman nyo po yung lamig ng aircon. Yan, kung gusto niya lang naman po. So yan po, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Let's close our eyes and let's bow our heads. Hallelujah, Lord. We honor you, we praise you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa napakagandang panambahan dahil, Lord, tunay na alam po namin na kasama ka namin sa oras na ito. Lord, we welcome you. Ano man po, Panginoon, ang kalooban mo, naway siya yung masunod sa umaga pong ito. Lord, dalangin po namin na sa amin pong pakikinig ng inyong salita, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso, Lord, to discern kung ano po yung dapat po naming malaman, maunawaan, to discern, Lord, kung ano yung tama naming dapat na nagawin, Panginoon. And we are asking also, Lord, to open our ears to hear your voice clearly. Kung ito po'y mula sa iyo, Lord, ano man po yung posibleng maging hadlang, yung mga boses na posible naming marinig na hindi mula sa iyo, Lord, we rebuke this in Jesus' name, Lord. And we're asking to open our eyes, Lord, to see kung ano yung vision na nais mong makita po namin, Lord. Right now, we declare that, Lord, this will be a victorious service dahil, Lord, kasama ka namin, Panginoon. Lord, we welcome your holy presence, your Holy Spirit in this place, Lord. Katagpuin niyo po ang bawat isa na wala kang lalampasan, Lord. Lahat po kami ay makakatanggap sa iyo, Panginoon. At anong pa pong mga plano o panggugulo ng kaaway, Lord. Lord, wala siyang puwang sa lugar na ito, Panginoon, at sa aming mga buhay. We rebuke any plans and any works of the enemy sa pangalan mo lamang, Jesus. Right now, Lord, we declare, Lord, that you will be praised, Lord. You will be glorified. Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Sige po, malakas na palakpak po sa Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po, sa ating pong pag-aaralan, pinamagatan po natin ang ating pag-aaral na Believe it or not. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Amen. Alam niyo po, marami pong mga tao po ang naniniwala sa philosophy na to see is to believe. Tama po ba? Isa ka po ba doon sa naniniwala po sa mga bagay na yun, na parang maniniwala lang ako kapag meron akong nakikita. Ang liwanag po nung yan. Maniniwala lang ako pag nakita ko yung pruweba. At sabi po nila, ang kalaban daw po ng faith is sight. Bakit po? Kasi po maraming mga tao ang hindi nananampalataya hanggat wala silang nakikita. Or hindi sila maniniwala hanggat wala silang nakikita. Meron po ba kayong mga kilalang ganun? Or siguro dati ganito ka, na bago ka manampalataya o bago ka maniwala sa isang bagay, gusto ko meron kang pruweba. Diba? Maniniwala ako na mabait ka kung ililibre mo ako mamaya. Diba, maniniwala ako na mabait ka kung mamaya bibigyan mo ako ng pagkain. Gusto ko ng pruweba. Tama ba? May mga ganun pong tao at posibleng katabi mo, ganun. Diba po? Kumbaga sigurista. Diba po? May mga ganyang tao. But when it comes to our faith, that's a different discussion. Siguro, alam naman po natin, lahat tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus. Tama po ba? And sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. At ito po, alam natin na ito po yung nais ng Panginoon for us to live by faith. Kasi lahat po, sa totoo lang po, napakadami po nating mga pinapanalangin. Diba? Ang dami po nating gusto. Pero the reality is hindi naman agad binibigay ni Lord. Diba, hindi pa natin nakikita. Gusto nating yumaman. Pero right now, until now, yun pa rin yung pinagpipray mo. Pero wala pang resulta. Yet, naniniwala ka. Yet, nananampalataya ka. Tama po ba? Can I hear an amen? Amen. Sino po ang lahat ng nananampalataya dito sa Panginoon? Amen. You know what? Sabi din, kung babasahin po natin ang ating main passage today, sabi po sa John chapter 20, verse 19 to 29.
Sige po, pwede po ba samahan niyo po ako sa pagbabasa? In 1, 2, 3, go! Dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Next. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Diyan po muna tayo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So kung titingnan po natin, yung background po ng passage nito, again, naririnig po natin itong story na ito every Resurrection Sunday. Tama po? Dahil ito po ang story kung saan nabuhay muli ang Panginoong Jesus. Tama po ba? Nababasa po ba natin? And nung time po na ito, di ba, namatay ang Panginoon at muli siyang nabuhay, at makikita po natin na totoo ang nangyari. Yung propesiya, nangyari yung pangako niya, mabubuhay siya. Tama po? At after po niyang mabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Okay, kanina po siya, makikita po natin, hindi ko na po natin babasahin lahat ng passage, pero ang mga nagpakita siya sa kanyang mga alagad, kay Mary Magdalene in John chapter 20, 11 to 18, sa mga kababaihan, and even dun sa dalawang disipulo na papunta sa Emmaus, di ba po? Kay Peter and to the 10 disciples. 10 disciples. Alalahanin niyo po iyan. And ito po yung panahon na kung saan, syempre po, imagine niyo po siguro yung situation ng mga alagad na hindi natin posibleng that time, they were so excited kasi mabubuhay na ulit si Jesus. Di ba po, excited ako, inaabangan ko yan eh. Kaya po, nung pagdating ni Jesus, they were all happy knowing na nabuhay si Jesus. At knowing na totoo lahat ng sinabi ni Jesus. Di ba po, bakit po ganun sila kasaya? Because, in fact, in Mark chapter 9, verse 31, buhay pa po si Jesus, pinredict niya, sinabi niya na, sa mga disipulo na ito ang mangyayari sa anak ng tao. Sabi in Mark chapter 9 verse 31, dahil tinuruan niya noon ng kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya, ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. You know what? Every time po na makakarinig tayo ng pangako ng Panginoon, and you are waiting for that thing, di ba po? At dumating siya, ano pong mararamdaman po natin? Malungkot ka ba? The initial response is, syempre magre-rejoice ka. Totoo yung sinabi sa akin ni Lord. Di ba? Kaya magte-testify ka sa powerhouse, magte-testify ka sa joint prayer. Kasi sabi sa akin ni Lord, ito yung pangako niya eh. At nangyari with the exact date, with the exact time. Tama po? At yun po yung naramdaman ng mga disipulo. They felt comfort na malaman na totoo pala yung pinaniniwalaan ko. Di ba po? Imagine niyo po yung emosyon po nila. However, bakit ko po nabanggit dito na di ba, may ilang mga disipulo ang naniwala, ang nagsaya, pero merong isang disipulo na absent. Tingnan mo po yung katabi mo. Blanco po ba yung upuan? Baka may absent. Tama po ba? Merong isang disipulo, merong nung time na yon na parang definitely, parang sila, sobrang saya nila kasi dumating si Jesus, nabuhay si Jesus, pero merong isang disipulo na absent. At sino po iyon? Si Thomas. Kaya po siya tinaguri ang doubting Thomas dahil nung time na dumating ang Panginoon, wala siya.
At nagduda siya. Mababasa po natin sa pagpapatuloy nung verse. In verse 24, sabi po dito, okay lang po, sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, go! Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Diyan po muna. Amen. Purihin po ang Panginoon. You know what? Ito po yung story after, di ba, na-imagine niyo po yung scenario. After nilang makita ng mga disciple, they were all happy, they were all excited, buhay si Jesus. And then, binalita nila kay Thomas, nakita namin ang Panginoon. Di ba po? At sumagot si Thomas, hindi ako maniniwala. Parang, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas sa kanyang mga kamay o butas ng pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon. Di ba po? And you know, makikita po natin dito, kapag talaga absent ka, ang dami mong namimiss. Tama po ba? Sino po, umabsent ka nga lang ng Sunday, parang feeling mo, parang oping-opy ka na sa church. Bakit parang ang dami kong na-miss? Parang ang dami kong hindi alam. Absent ka ng class 101, ng 201, 301, 401. Di ba, biglang mararamdaman, bakit parang ang dami kong hindi alam? Di ba po? And yun po yung parang, imagine niyo, yun yung situation ni Thomas na ang mga disciple ay nagsasaya na kung tutusin, pwede siyang maniwala. Kasi ang daming witness. Pero ang initial response niya, hindi ako maniniwala. Di ba po? He plainly and strongly refused to believe. Hindi lang po siya nagda-doubt na, baka naman nagjo-joke lang sila, baka pinaprank lang nila ako. Pero he plainly and strongly refused to believe. Literal na pagtanggi, hindi ako maniniwala. Hanggat, di ba? Naghahanap siya ng pruweba. Thomas refused to believe even the testimony na alam niya namang reliable. Di ba? Nakasama niya to for so many years yung mga disipulo. Di ba po? Pero sa kabila po nagduda siya. Dahil desisyon niya na hindi maniwala kahit na meron siyang narinig, kahit na meron siyang mga na-witness na mga himala ng Panginoon. And Thomas made an extreme demand for evidence. You know what? Sino po dito, yung mga taong, ang tagal mo ng mananampalataya, you've been with the Lord for so many years, 3 years, 4 years, 5 years, di ba? Yet, there are times na once na may binigay, pinakita ang Panginoon, nagdududa ka pa rin. Sabi ng Panginoon, bibigay ko yan. Gagaling ka, pagpapalain kita, pero habang nag-iintay ka, may nagsasabi lang sa'yo, nagpe-pray sa'yo, alam mo kapatid, mangyayari yan sa'yo. Alam mo kapatid, pagpapalain ka ni Lord. Alam mo kapatid, ito yung gagawin sa'yo ng Panginoon. Pero after hearing that, di ako maniniwala. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. At maniwala man kayo sa believe it or not, marami pa rin pong mananampalataya ang until now nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Bakit hindi ka lumalago? Baka meron pa rin until now pagdududa dahil even in simple things, pinagdududahan mo yung kakayanan ng Panginoon. Diba? Di naman ako, kailangan ko ng 20 pesos pamasahe. In that simple na parang simple lang, pero pinagdudahan mong Panginoon, pero kaya niyang gawin, di ba? Marami nang naka-witness, marami nang nakaranas po dito na wala kang pamasahe, and then magugulat ka, may mapupulot kang 20 pesos, or merong lalapit sa'yo, kapatid, I want to bless you. Pero dahil nagduda ka, nahadlangan yung pagpapala, nahadlangan, di ba po? Parang nade-delay or posibleng maraming mang nangyari dahil sa pagdududa mo lang. Nakukuha niyo po yung point ko, mga kapatid? You know, ito po yung nangyari kay Thomas. Handun na yung pruweba and alam niya yung propesiya. Alam niyang mangyayari yun. Isa siya sa mga disipulo Di ba po? Pero makikita, he demand a specific evidences, physical proof. Gusto ko pakita mo muna sa akin. Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita ang mga butas at hanggat di ko napapasok ang aking mga daliri sa iyong tagiliran,
Why? Dahil doon niya mapapatunayan, totoo talaga si Jesus na namatay. Posibleng, kilala niya si Jesus, pero ang nagdududa siya sa resurrection. Nagigets niyo po? May mga ganun po eh. Posibleng, kilala mo si Lord? Yes. Pero pag binaptize ka, hindi mo alam, bakit ka nga ba binabaptize? Anong ibig sabihin ng baptism? Ano nga bang alaala nito? Ano nga bang simbolo nito? Na namatay pala si Jesus namatay lang si Jesus. Okay, pero namatay si Jesus, ang pinaniniwalaan natin is namatay ang Panginoon at muling nabuhay. That's the foundation of our faith. Pero ito po yung nagiging problem kay Thomas. Mga kapatid, gusto niyang makakita ng pruweba. Diba na parang tinetest niya, Lord, pakita mo talaga sa akin kung totoong ikaw yan. Pakita ng pruweba, yung peklat, yung mismong literal na sugat. Gusto kong makita. Diba? Hindi, like for example, na para kang sobrang sigurista mo, namatay ka. Say for example, hindi ako maniniwalang lason niyang nasa basong yan hanggat di mo iniinom. Pero pag ininom mo, namatay ka, di ba may napahamak, namatay ka. Bakit? Sa sobrang sigurista mo. And that's not what faith is. Di ba po? Ang pananampalataya is kahit hindi ka sigurado sa mga mangyayari, mananampalataya ka sa Panginoon. Nakukuha niyo po yung point ko, mga kapatid. And ito po yung nangyari kay Thomas. Just for your information, Thomas spent 3 years of service, intimately acquainted with Jesus. Ganun siya ka-close kay Jesus. Nakakasama nila si Jesus, nakikita nila yung mga miracles ni Jesus. Diba? Nakita nila, narinig nila yung mga sinasabi ni Jesus. Naririnig niya yung mga propesiya na ito yung mangyayari. Again, hello, parang kung masasabi natin, worker na to. Or leader na to. Actually, leader na siya. Pero even sa sinasabi ni Jesus na in His coming death and resurrection, alam po yan ni Thomas. Pero nung dumating na yung oras, nagduda siya. He refused to believe dahil gusto niya ng pruweba. You know what? Marami po sa atin, hindi ko po alam yung mga pinagdadaanan. Maybe some of you, marami po tayong mga pagdududa. Marami po tayong mga questions sa Panginoon. Marami tayong doubts. May mga ilan po sa atin, you are praying for strength. Lord, bigyan mo naman ako ng kalakasan. Very general eh. Lord, bigyan mo naman ako ng kalakasan. Sobrang hinang-hina na ako. Pero when the Lord gave you the opportunity, merong pagkakataon para lumakas ka, bigla ka magdududa. Grabe naman, pinabayaan ako ni Lord. Nakukuha niyo po yung point. Gusto kong lumakas, Lord, physically. Tapos binigyan ka ng pagkakataon ni Lord na didisiplinahin mo yung sarili mo, kumain ka ng tamang oras, di ba? Mag-exercise ka. Pero biglang masasabi mo, grabe na si Lord, masyado naman akong tinitest, masyado naman ako. Nagigets niyo po? Di ba po? Na parang sasabihin sa'yo ni Lord, hello, pinag-pray mo kayang lumakas. Tapos nung binigay ko yung pagkakataon para lumakas ka, bigla kang tatanggi. Bigla kang magdududa na kaya ko ba talagang palakasin ka. Di ba po? Walang tatatag po nang hindi nahihirapan, nang hindi dumadaan sa paghihirap. At alam po natin yan bilang mga mananampalataya. Tama po? There are times that we are praying, Lord, i-promote niyo naman ako sa trabaho. May mga ganito pong instances nagpe-pray ka, Lord, promote niyo naman po ako sa trabaho. But after amen, after mo mag-pray, bigla kang ilang minuto lang, hala, kaya ko ba talagang matanggap? Or kaya ko ba talaga yung responsibilidad ng pagiging manager? Kaya ko ba talagang gawin to pag pinromote ako ni Lord? Nagigets niyo po, minsan siguro ganito po tayo. At ako, minsan naging ganito po ako. After I prayed so many things, biglang after ng prayer ko, bigla ako nagdududa. Magagawa kaya talaga ni Lord? Lord, I pray for healing. Sana po gumaling po si ganito, si ganyan. Then after that, hala, bakit ganun? Wala na kaming gamot. Hala, bakit ganito yung nangyayari sa magulang ko? Bakit nagkakaganito? Alam niyo po yon, again, hindi ko po minamaliit yung mga pinagdadaanan natin. Pero you prayed for it eh. Diba? Nanalangin ka. Diba, you are praying na sana magka-honor ako, pero after you prayed, biglang, hala, mukhang hindi ko naman deserve yung honor na meron ako. Wow, social. Diba, hindi ko deserve. Diba, you are praying na sana magka-love life na ako, Lord. Tapos may dumaan na lalaki or babae sa harapan mo, Lord, tatandaan na lang akong dalaga. Mukhang hindi naman siya para sa akin. Diba, you prayed, pero nagduda ka.
Nakagets niyo po yung point ko? There are times, ganito po tayo, parang si Thomas, na sinabi mo, iniintay mo yung pagbabalik niya, tapos nung bumalik, nagduda ka. Diba po? Nag-gets niyo po? In Mark chapter 11 verse 24, this is very close to my heart. Natutuwa po ako sa verse nito dahil hindi lang po dahil sa whatever you ask in prayer. Sabi po, therefore I tell you whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Di ba po? Ano man ang hilingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Hindi lang po dahil sa whatever you ask. Minsan ganun lang po tayo. Sige, manalangin ka, whatever you ask in prayer. Pero ang pinakagusto ko po sa verse na ito is believe that you have received it. Believe. Believe it or not, whatever you ask in prayer, mangyayari yun. Ano po ang makikita po natin dito? There's an attitude of prayer. Now, yung attitude po ng nananalangin is that, Lord, kahit na hindi ko pa banggitin yung aking mga specific prayer request, naniniwala na agad ako na mangyayari. That's the right attitude. May assurance, may confidence na Lord, kaya mo itong ibigay. Kahit hindi ko pa sabihin lahat ng panalangin ko, whatever I ask in prayer, I am believing na mangyayari ito. Hello, mga kapatid. Sabi din po in 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Excuse me po. Sabi po dito, sabay-sabay nga po nating basahin in 1, 2, 3, go. Pwede po bang ulitin po natin na sabay-sabay? In 1, 2, 3, go! That if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, and whatever we ask, we know that we have the request that we have asked Him. Amen. Di ba po? Habang binabasa, ang sarap pong basahin dahil merong binibigay ang Panginoon na assurance. Binibigyan tayo ng kumpiyansa na anuman ang nais mo. Di ba? But it should be according to my will. Di ba po? Na kung saan masyado nating minamaliit yung passage nito, but the truth is, nangyayari po ito talaga. Anyone na naniniwala sa kanyang pinapanalangin na ibibigay ng Panginoon, nangyayari talaga. Di ba po? And yan yung faith. Yan po yung confidence in Christ. Yan po yung paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Na kapag binigay sa atin, hindi tayo magdududa, but rather, we will praise the Lord, we will testify, totoo. Dahil specific yung hiningi ko, specific yung binigay ng Panginoon. And you know what? Hindi po natin alam kung ano yung situation po ni Thomas. Ayaw po natin siyang husgahan. Bakit ka kasi nagduda? Ikaw nga nakasama mo literal si Jesus, physically kasama mo si Jesus. Tapos nung dumating si Jesus, bigla kang magdududa. Pwede kasi yun yung maramdaman natin eh. Pwede na si Thomas, bakit ka ganyan? Diba? But, hindi po natin alam, baka posibleng nung namatay si Jesus, very depressed si Thomas. Baka sobrang lungkot niya, and dumating yung time na nagtatanong na siya kay Jesus, nagda-doubt na siya, nagtatampo na siya, na posibleng, eto rin yung time na baka na-shake na rin yung faith niya. Tingnan mo yung katabi mo. Kamusta kaya po ang pananampalataya niya sa Panginoon? After na tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung sarili mo. Paano? Sa salamin. Diba? Tingnan mo kaya yung sarili mo. Kamusta po ang pananampalataya natin sa Panginoon? Diba po? Sapat na ba po ba tayo na yung assurance lang na okay, sa heaven ako mapupunta? Diba po? Baka meron pong mga mananampalataya na naging kampante na lang sa salitang yon. And you know what? Isang sign po na posibleng nanghihina na ang faith mo is dumadating sa time na dumedepende ka na sa mga bagay na nakikita mo. Again, isang sign na posibleng nanghihina na ang faith mo ay yung mga panahon na mas dumedepende ka na sa mga bagay na nakikita mo more than sa mga hindi mo nakikita. You are always expecting a result na bago ako maniwala, Lord, bago ako mag-pray, bago ako ulit lumapit sa iyo, Lord, bigay niyo muna, Lord.
Di ba? Bago ko maniwala, patunayan mo. Di ba? Diyos ka eh. Di ba? We are like that sa Panginoon na parang minsan kina-question na natin ang pagiging Diyos ng Panginoon. That's not faith. Di ba po? Believe it or not, the truth will remain the truth. The truth will always be the truth na ang Panginoon ang makakagawa ng mga bagay na inaasahan natin. Mga bagay na sa tingin natin imposible sa mata ng mga tao, sa Panginoon hindi. Di ba po? And the question is, why would I believe? Bakit ako maniniwala, Lord? The better question is, bakit hindi ka maniniwala? Balik po tayo kay Thomas. Ano po yung hinihingi niya? Ebidensya. Sabihin po natin, ebidensya. Bakit hindi ka maniniwala? Or bakit ka maniniwala? Number one is we should believe. Dahil mayroong prophecy. That's why ang encouragement po sa atin, believe on what is unseen. Paano yung Sister Nika? Parang mahirap maniwala talaga ng mga bagay na hindi ko nakikita. You know what? Ang pinagdudahan po ni Thomas is the resurrection. Tama po ba? Parang yun po yung nangyari. Para siyang nagdududa sa resurrection, hindi siya naniniwala hangga't di niya nakikita si Jesus. But the truth is, we should believe, kasi yun po yung faith natin. Bakit ka nandito until now? Kasi may nagbahagi sa'yo ng gospel. Na alam mo, kapatid, mahal ka ng Panginoon. At ang tanging daan katotohanan at ang buhay para mapunta sa Ama or sa langit, diba, ay walang iba kundi ang Panginoon. Na anong ginawa ng Panginoon? Dahil sa kanyang pagmamahal, pinako siya sa krus, namatay, diba po? At muling nabuhay para sa'yo. Diba po? Alam po natin yan. And yan yung nagpapatunay na tayo po ay mga Christian, yan po ang nagpapatunay na tayo po ay mananampalataya. And if Thomas wants to have evidences, marami. Sa Biblia pa lang, in the Old Testament, ang daming mga prophecy na totoo si Jesus, that Jesus is a real person. The Old Testament predicted the Messiah. Doon pa lang. Diba po, alam po ng mga disipulo yan, alam yan ni Thomas na may darating na Messiah at nangyari nga. Diba po? Makikita po natin yan even sa Old Testament, sa Micah 5:2, sa Isaiah chapter 7 verse 14. Basahin nyo na lang po or picturean nyo na lang po. Maraming mga patunay ng propesiya na darating si Jesus. Kaya totoo po si Jesus. Baka nagdududa ka pa. Totoo si Jesus. And Jesus is the real person who fulfilled all the prophecy. Literal. Nangyari po iyon. At kung babalikan po natin, yung verse binasa po natin kay Thomas, actually si Thomas ay alam po niya yan. Alam niyang mangyayari yan. Pero still, sa kabila po ng alam niya, di ba po, sumagot si Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa kanyang tegaliran. You know what? Wala po tayo dito definitely para i-condemn si Thomas. Diba? Sino ba tayo? Minsan din naman dumating yung time nagduda tayo, for sure. Nagduda tayo sa Panginoon. Pero maybe that time, si Thomas is longing for assurance. Kasi posibleng nalalayo siya sa Panginoon, nagdududa, nagko-question siya. Hindi natin alam ano yung nasa isip niya, ano pa yung talagang nararamdaman niya. Even ako po, hindi ko alam yung mga dahilan nyo, bakit dumadating yung time nagdududa tayo sa Panginoon. Hindi ko po alam. Pero isa pong tanong na gusto ko pong iwan sa atin, saan nanggagaling ang iyong pagdududa? Bakit ka nagdududa sa mga pinapanalangin mo? Bakit may mga pagkakataon nanghihina ka? Bakit ka nagdududa? Na kaya kang palakasin, kayang gawin to ng Panginoon. Is it because of His silence? Kasi marami pong mga pagkakataon, nagdududa tayo kasi feeling natin hindi tayo naririnig ni Lord. Kasi masyadong tahimik si Lord. Gusto ko, Lord, yung talagang may pruweba, may visual aids, may ABP ng pagpapakita ng mga himala mong gagawin sa akin. Pero, hindi po natin namamalayan, in His silence, mas nakikita po natin na God is really preparing something for us. Amen? Di ba po? Bakit ka nagdududa ba sa mga panahon ba na parang, Lord, ang tagal ko na tong panalangin until now, parang hindi mo pa rin ako naririnig. Ang tahimik mo, walang nangyayari, walang pruweba. But you know, maybe ito rin po ang tanong ni Thomas. Baka ito rin po yung nasa isip niya.
na baka masyado pang shock si Thomas na, Lord, bakit naman ganun kung kailan kailangan kita, saka pa nawala? Saka ka pa namatay, saka ka pa nawala sa mga panong pinakakailangan kita? Posibleng ganito po yung nangyayari kay Thomas. Or posibleng iniisip niya, ang tagal kong sumunod sa'yo. Tapos ganito lang yung mangyayari sa akin? Sa mga matatagal na pong mananampalataya, nagkaroon ka ba ng ganitong pagtatanong sa Panginoon? Lord, 11 years na akong naglilingkod sa'yo. Bakit naman kung kailan 11, ang tagal ko ng mananampalataya, ngayon mo pa ako binigyan ng ganitong sobrang tinding paghihirap? Grabe naman. Di ba po? Pero kaya po, totoo po babalikan ko po yung nabanggit ko kanina, na ang kalaban po ng faith is sight. Bakit? Kasi the more na marami kang nakikita, the more you compare, the more you depend on what you are seeing. Di ba po? The more na dumedepende ka sa mga nakikita mo, mas dumedepende ka dyan kaysa dumedepende ka sa mga bagay o sa Panginoon na hindi natin nakikita. Sino pong mag-a-agree na may mga ganong panahon na dahil the more na marami tayong nakita, the more na nasi-shake yung faith natin. Bakit? Minsan nga lang, hindi po ako against sa social media. Pero just look at this. Diba, simula po na nagka-social media, mas marami ng tao ang mas matagal sa social media kaysa mas matagal manalangin. Sino pong guilty? Simula na nagka-TikTok, di ba meron pong hours yan makikita nyo kung ilang oras kayo nag-suspend ng time sa TikTok, sa YouTube, sa social media, sa Facebook, Instagram. Di ba po makikita natin? Pero the more na nakita natin na dumating itong mga social media, the more na wala na tayong panahon sa Panginoon. Diba po? Bakit? Kasi ito, Lord, nakikita ko nag-e-enjoy ako sa mga nakikita ko Pero ikaw, you seem so silent. Hindi kita marinig. Diba? Hindi ko malaman kung ano yung pinapagawa mo. Diba? Hindi ko marinig. Kasi ganun po yung pananampalataya. Diba po? Kailangan mong maghintay, kailangan mong maniwala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Kailangan mong manampalataya, hindi sa mga bagay lang na gusto mo, pero doon sa pinananampalatayaan mo, which is si Jesus. Di ba po? The more na nakikita mo yung status ng iba, the more na magdududa ka, bakit ako wala? Bakit siya meron? Di ba? Bakit ang unfair mo, Lord? Dumadating yung time, unti-unti ka nang nagdududa, unti-unti ka nang napapananaw, na anak mo rin naman ako, Lord, bakit siya lang? Di ba po? O di natin alam, baka si Thomas ganun din. Bakit sa kanya ka lang nagpakita, Lord? Bakit hindi mo ako inintay? Absent lang naman ako ng isang Sunday. Bakit nagpakahayag ka sa kanila? Bakit hindi sa akin? Di ba po? Opinion ko po yan. Na posibleng ganun yung reaction ni Thomas. Di ba po? Kaya po, isa pong paalala muli, again, we are living by faith, not by our sight. And sabi po, kaya po, niremind din tayo, even in Acts chapter 14, verse 22, sabi po niya, sabi po dito, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuang manatiling tapat sa pananampalataya. At sabi, ito po sinabi na, just to inform you, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad. Binigyan po tayo ng reminder na ito yung kakaharapin mo. Pero, may pangako. Diba po, na pinangahawakan tayo, kaya meron tayong pinananampalatayaan. Kaya ka nananatili dito na kahit alam mo, hindi mo alam yung posibleng mangyari, kakaharapin mo pa. At yun yung pananampalataya na kahit hindi pa dumarating tong bagay nito, you will remain faithful to God. You will remain faithful sa Panginoon dahil alam mong may mapapala ka. Dahil walang taong nanampalataya ang napahiya. Amen po ba? May kausap pa po ba ako sa likod? Amen. Di ba po? And I am not saying literal na maging bulag po tayo. Kasi sabi ko, believe on what is unseen. But what I am saying is my prayer and our prayer is may our spiritual eyes be open. Actually, totoo nga po, minsan nakaka-bless yung ibang mga walang nakikita literal, mas dumedepende sila sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi, again, maging bulag ka. Pero, again, our prayer is may our spiritual eyes will be open. Sabi po sa team ng CAP, sino pa pong nakakaalala, so we fix our eyes on not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is
eternal. Isang paalala sa atin, ng Panginoon na manampalataya ka kahit na wala ka pang nakikita. And yun po yung gustong sabihin ng Panginoon kay Thomas. Maniwala ka because of these reliable witnesses, because of what I'm saying, because of the prophecy na sinabi ko. Bakit hindi ka maniwala? Gusto mo pa ng pruweba? Di ba po? And going back, ano po yung nais makita ni Thomas? Physical proof, evidences, butas, di ba? Yung mga peklat, yung mga literal, di ba? Pero, you know what? Kung titingnan po natin, pinakita naman po sa mga susunod na verses, pinakita ng Panginoon. Pero you know what, sa atin po, kung tatanungin natin, diba po, alam po natin hindi natin nakikita ang Panginoon literal. Di ba po? Physically. Wala po siyang physical body dito. Di ba po? Pero nananampalataya siya, tayo, na totoo siya. Tama po ba? Kasi po, the foundation of our faith is to remember the death of the foundation of our faith is the death and resurrection of Jesus. Nananampalataya ka na alam mo sa sarili mong may relasyon ka sa Panginoon at ang dahilan bakit ka maliligtas ay dahil nanampalataya ka sa Panginoon. Again, di ba po, alam po natin ito. Tama po ba? Pero, kung titingnan po natin, what if hindi talaga totoong resurrection? Hindi ko po, ayoko magduda kayo. Pero baka po ito yung nararamdaman ni Thomas. Kasi nagduda siya eh. Kaya makikita, baka dito siya duda sa resurrection. You know what? I would like to tell you na kung hindi po totoong ang resurrection, walang saysay ang ating pananampalataya. Pero the truth is, totoo po ang resurrection ni Jesus. Totoo, kung gusto nyo pong makakita, masyado pong mahaba, pero ang dami pong evidences, historical evidences. Kung ayaw mong makita sa Biblia, gusto mong makita yung mga historical evidences, napakadami po. Search nyo lang po, makikita nyo. Historical evidences of resurrection, marami. But kung titingnan po, babalik tayo sa Biblia, even si Jesus, pinredict niya po na mangyayari yun. Una, di ba po, pinredict niya na nagpapatunay na ang Panginoon lang po ang kayang gumawa nito. Ang Panginoon lang po ang Diyos na kayang gumawa. Kasi marami nagpapanggap na sila si Jesus. Sila ang anak ng Diyos, tama ba? Pero hindi nila kayang gawin yung ginawa ni Jesus. Ano po yung ginawa ni Jesus? He predicted His death and resurrection with a specific day and with a specific time. Tama po ba? And yun po, yung pwede nating panghawakan na ebidensya na oo nga no, bakit nagawa ni Jesus yan? Diyos siya. Di ba po, si Jesus lang ang Diyos na alam po yung bababasa natin na hindi siya ni minsan nagkasala. Tama po ba? He has the exact nature of His Father. Nandito rin po ba yan? Nabasahin nyo na lang po sa inyong bahay. Siya lang po ang may kakayanang magpatawad ng kasalanan at He performed a lot of miraculous works. Na posible pong marami po sa atin dumating sa punto ng buhay natin na gusto na nating bumitaw dahil nagdududa na tayo sa Panginoon. But I would like to tell you, go back to the resurrection of Jesus. Nangyari. Kaya mangyayari din po yung mga pinananampalataya. That's why we are still here. Na alam ko may mga pinagdadaanan ka, pero bakit ka nandito? Di ba po, kung tutusin, dami na po ditong gustong umalis. Marami ng mga nanghina, gusto na mag-give up kasi dami pinagdadaanan. Pero bakit siya nandito until now? Mga leaders, mga workers, mga members. Kasi alam kong meron akong tama yung pinaniniwalaan ko, tama yung pinananampalatayaan ko, at walang masasayang sa pananampalataya ko. At isa ka ba doon? Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sana isa ka doon. Aside from the prophecy, ano yung nais ng Panginoon na maniwala tayo? Maliban sa mga bagay na hindi natin nakikita, sabi ng Panginoon, maniwala ka even in the testimonies ng mga tao. Kay Thomas, kung tutuusin, pwede siyang maniwala dahil he experienced it. Naranasan niya mismo eh. Di ba po, hindi ba sapat yung testimony niya personal at testimony ng mga reliable witnesses para maniwala siyang nabuhay muli ang Panginoon, na totoo ang lahat ng sinabi ng Panginoon? Di ba po? I believe na sapat yung testimony ng mga reliable witnesses na to, ng mga disipulong ito. Bakit? Kasi mismo sa kanila, makikita po natin, after the death and resurrection of Jesus, makikita po natin na ang pagbabago sa kanila. Bakit? Even
come to the point that they are willing to die for Jesus. Kaya po nilang mamatay para sa Panginoon. Bakit may mga taong kayang mamatay para sa Panginoon kung alam nilang hindi naman totoo yung pinananampalatayaan nila? Bakit sila lumalaban ng ganun para sa kanila, alang-alang sa kanilang pananampalataya? Kasi alam nila at naranasan nila, naramdaman nila, maraming himala ang ginawa sa kanila. But aside from that, alam nila, personal nilang naranasan yung mga disipulo. And even he witnessed, literally. Ano po yung, anong ibig kong sabihin? Nung time na sinabi ng mga disipulo na nabuhay, nandito si Jesus, buhay si Jesus. Di ba po, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo at nagpapatunay na totoong nabuhay si Jesus is nung pagbalik po nila sa tomb, the tomb was empty. Walang, di ba po, ang definitely, pag may namatay na tao, di ba po, merong mga, andyan pa yung katawan, di naman literal na ano yan, di ba? Tama, may mga buto, kahit nga, punta ka sa sementeryo, may mga buto-buto pa dyan. Di ba? Di ba, meron pong makikita kang pruweba na may namatay dito. Diba? Kasi nakikita mo yung buto, nandun pa nga yung alahas, yung 1,000. Diba? Diba po? May mga ganon. Pero, ang patunay na nabuhay si Jesus is, nung binalikan nila, nung nakita nila yung tomb, wala. Walang buto. Diba? The tomb was empty. At sinong foolish man, or foolish enough to believe a man had risen from the dead when his body laid dead in the tomb for all to see. Diba po, kung titingnan po natin, bakit ka maniniwalang nabuhay si Jesus kung alam mo nandun yung mga buto niya? Hindi yan totoo. Pero nakita nila, maraming naka-witness, mga kababaihan, si Mary Magdalene, si Peter at yung mga ibang disipulo. Ano pa ba? Di ba pwedeng sabihin ito ng mga disciples kay Thomas, ano pa bang gusto mong pruweba? Literal, Di ba? Nakita mo na nangyari, na nabuhay si Jesus. They had a real experience about the resurrection, about the risen Christ. Even to the point that they are willing to die, just like what I mentioned. Mga kapatid, you know what? The question is once again, why would I believe? Again, the better question is, bakit ako hindi maniniwala? Why would I not believe? It's better to believe. Mas mabuti nang maniwala ka ngayon kaysa mag-regret ka later. Di ba po? Wala namang sinabing, okay, maniwala ka, bibigyan kita ng 1,000, maniwala ka lang. Di ba? Na posible, kapag di ka na magre-regret ka kasi sayang 1,000 eh. Pero, kung titingnan natin, wala namang hinihingi si Jesus na pera. Di ba? Para lang maniwala ka, He proved Himself. Namatay ako at muling nabuhay. Ano pang pruweba ang kailangan mong ma-receive, matanggap? Di ba po? So what if hindi, pero bakit ko po sinasabi, it's better to believe now than to regret later. Bakit? Kasi kapag hindi ka naniwala, mas may masasayang pa sa'yo eh. Hello, mga kapatid, bakit? What will happen kapag hindi tayo naniwala? There is regrets. Sayang, sana naniwala akong buhay si Jesus, di sana may assurance ako na, di ba? Di ba, may assurance ako at alam ko na makakapag-testify din ako tulad ng mga disciple. May mga regrets na posible na mararamdaman ni Thomas. What if hindi ka naniwala? Posibleng mag-fail ka. Di ba po? Nananampalataya kang papasa ka sa exam, sa entrance exam mo. Pero biglang nagbago isip, hindi na lang ako maniniwala, mukhang hindi naman talaga ako papasa. Ano mangyayari? Nag-fail ka talaga. Bakit? Hindi ka nanampalataya. And there are times na ang hindi paniniwala is may punishment. Remember Zacarias? Di ba po, in Luke chapter 1 verse 20, ano pong nangyari sa kanya? Paano ko matitiyak? Sabi niya po ito, question niya, paano kung matitiyak na mangyayari yan? Di ba po, na hindi siya naniniwalang magkakaanak siya. Bakit ako magkakaanak? Matanda na ako eh. At ganun din yung asawa ko. Kaya sumagot ang anghel, ako si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos, isinugo niya ako upang dalhin sa iyong magandang balitang ito. Ngunit, dahil hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipe. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi na ba nagsasalita? Baka hindi naniniwala yan. Baka hindi nananampalataya. Di ba po? In this simple example, alam ko po, napaka-gracious ni Lord. Hindi siya ganun sa atin, sa panahon natin ngayon. Na kapag hindi ka nanampalataya, hindi ka makakapagsalita.
Pero there are times kapag hindi ka naniwala, may punishment, may failures, may regrets. That's why believe on what is unseen. Believe in the prophecy. Believe in the testimony. Dahil sapat po iyan. Believe in the evidences na literal na nangyari na. Dahil bakit? Kasi it's better to believe now than to regret later. Second point, and this is the last point. Act on what you believe. Hindi po, sabay-sabay nga po natin basahin yung point number 2. 1, 2, 3, go! Okay. Act on what you believe. Alam niyo po, hindi po sapat na meron lang tayong pananampalataya. Okay, ang usapan po dito is nanampalataya ka na sa Panginoon. Kaya marami po ang mga Kristiyano na ilang linggo lang, ilang taon lang, bumibitaw na sa pananampalataya kasi parang after niyang maniwala, parang alam niyo po, hindi niya, ano po ba yung tamang point? Hindi siya nag-a-act dun sa kanyang faith. Say for example, alam niyo po, kung titingnan po natin, marami pong tao sa Biblia, a man of God in the Bible, si David, ito yung very familiar, si Shadrach, Meshach at Abednego. Di ba po? Tuwan-tuwa po si Aki dito. Kayo Shadrach, Meshach at Abednego, Abraham, Paul, and so many people in the Bible. Kung titingnan po natin, hindi po kaya dumating sa punto ng buhay nila, nagduda sila? Hindi kaya sila natakot? Hindi kaya sila nakaramdam ng kahit konting takot? Tingin niyo po. Nakaramdam po sila, for sure, tao sila eh. Hindi naman sila si Lord eh. Nakaramdam po sila. Pero kung titingnan po natin, ano po ang common denominator ng mga taong ito? Lahat po sila sa kabila, even if kahit na natatakot sila, kahit na dumating yung time na posibleng nagtanong sila, nagduda sila, they act on their faith. Tulad po nila, Shadrach, Meshach, at Abednego, kung tutusin, pwede talaga silang masunog. Di ba po, pwede silang mamatay. Pwedeng mangyari sa kanila ito. Pero sa kabila nung takot na yon, sabi po nila, makikita po natin yan, di ba po na kahit anong mangyari, mananampalataya ko sa Panginoon. Kahit na hindi, di ba, pinaparaphrase ko na, kahit na hindi pa ako iligtas ng Panginoon, mananatili ako sa Kanya. Ano pong common denominator ng mga man of God na ito? Sa kabila po ng kanilang mga takot at pangamba, they act on their faith. After nilang manampalataya, humakbang sila. That's why they were considered courageous man of God. Bakit? Si David, kung tutusin, imposibleng hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na takot. Ang laki ni Goliath eh. Pero dahil sa pananampalataya niya, humakbang siya, nanalo siya, nangyari, di ba, napagtagumpayan niya. Because they act on their faith, even if they don't see what future holds, they believe. You know what? Sabi po, what if is the statement of doubt. But even if is the statement of faith. Na, kasi po ang mga taong nagdududa, what if? Kasi may mga ganun eh, may mga what ifs tayo eh. Kapag dumadating yung time na nagkakaroon ka na ng ganitong what ifs, magtanong ka na, baka nagdududa ka na sa Panginoon. Pero ang totoong mananampalataya ng Panginoon, even if hindi ko alam yung mangyayari sa akin, kung makakapasa ba talaga ako sa exam, pero magre-review ako, mananampalataya ako, makakapasa ako. Even if di ko alam kung magkakaasawa pa ba ako, ilang taon na ako, 40 years old na ako, di ko alam kung mangyayari pa to. Pero even if may mga ganong takot ako, mananampalataya ako, lalapit pa rin ako kay Lord. And it will happen. That's faith. Diba? Even if kahit na ganito yung sitwasyon ko, hindi ko na alam kung saan kukunin yung pagkain ko, yung pera ko, araw-araw pangbuhay ng pamilya ko, I will remain faithful to God even if this situation hurts. Diba po? Kasi yun po yung totoong pananampalataya. At yan po yung nagpapatunay na matapang ka, na kaya mong humakbang kahit na hindi mo alam ang posibleng mangyari sa'yo. At yan po yung pananampalataya. Kaya kung alam mo na totoo ang pinananampalatayaan mo, bakit ka matatakot? Bakit ka magdududa? Hello mga kapatid. That's why the moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi po dapat natatapos doon. Kaya nga po, isang reminder din ito, nung time na dumating ang Panginoon sa mga disipulo, ano pong sabi niya? Sumainyo ang kapayapaan, balikan po natin yung naunang verse. Sabi niya, ano po yung, ayan.
Sabi po niya, kinagabihan ng araw ding iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasarang pinto ng bahay sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, di ba po, may takot sila. Personal, nakakaramdam sila ng takot. Pero nung dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Next. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran at tuwang-tuwa ang kanyang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. And next passage will be, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ano pong mapapansin natin? After, di ba po, sa kabila ng takot, dumating si Jesus. And after ng pagdating ni Jesus, di ba po, sabi ng Panginoon, hiningahan sila ng Espiritu Santo. And nabanggit din po dito na sinugo siya ng Ama at isinusugo ko rin kayo. Meaning, merong ipapagawa sa inyo ang Panginoon na kahit wala ako literally, wala ako physically dito sa harapan nyo, merong banal na Espiritu na tutulong sa inyo para gawin by faith yung pinapagawa ko. And if there are times na hindi mo na nararamdaman na parang, ang tanong, nasa iyo ba talaga ang banal na Espiritu? Di ba, wala ka ng conviction, hindi mo nararamdaman yung parang leading ni Lord. Di ba po, again, hindi ko sinasabi to para magduda kayo sa pananampalataya nyo. But it's a reminder na ibinigay po sa atin ng Panginoon. That's why, it's impossible na manatili ka lang na okay na ako sa pananampalataya ko. Ang totoong mananampalataya ay merong planong humakbang para gawin yung pinapagawa pa ng Panginoon. Dahil nasa iyo yung banal na Espiritu eh. Hindi ka makakatiis na may mga tao mapupunta ng impyerno. Di ba po? Dahil sa hindi ka lang nag-share ng gospel, dahil hindi ka kumilos according to your faith. You know, mga kapatid, ano pa po ang gusto nating pruweba para lang pumanampalataya tayo ng totoo sa Panginoon? Going back to Thomas, ano pong nangyari sa kanya? He asked for evidences, eto na. Dumating na yung ebidensyang hinahanap niya. Literal, dumating ang Panginoon sa kanya. At ang sabi sa kanya, sabi po, same thing na nangyari, yung ginawa ng Panginoon sa mga disipulo, ganun din ang ginawa sa kanya. At ang sabi, at in verse 27, sabi niya, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Evidence is here, mga kapatid. Hindi niya lang nakita, pero literal na nahawakan. He was so blessed na literal na nahawakan niya si Jesus after the death and resurrection of Jesus. Nagpakahayag si Jesus kay Thomas. When he said, ilagay mo, ano pong nangyari? Sumunod siya. And naranasan niya, naramdaman niya. Kung tutuusin, nakakainggit. Bakit si Thomas naranasan yun? Pero alam niyo po, kung titingnan natin, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, pinagpala silang hindi nakakakita, gayon may naniniwala. Sabi ni Jesus pala, verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Di ba po? Pero sabi ni Jesus, pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Bless si Thomas dahil nakita niya literal, si Jesus nahawakan niya, pero mas bless yung mga alagad dahil meron silang pananampalataya na kahit hindi pa nila hindi pa nila nakikita si Jesus, alam nilang darating at nung dumating, they were all excited, they were all happy. You know, mga kapatid, ano po yung mga bagay na pinag-aalinlangan natin ngayon na posibleng nag-ask tayo kay Lord na, Lord, bigyan mo muna ako ng pruweba bago ako maniwala. Huwag po nating hintayin na dumating yung time na may regrets na, may failures na, may punishment na bago tayo maniwala. Kasi kakaintay natin ng physical na ebidensya. Pero sapat po ang salita ng Diyos, sapat po yung ginawa ng Panginoon para patunayan na totoo ang pananampalataya, totoo ang pinananampalatayaan natin. That's why the next step is you need to act on your faith.
you have faith na makakakilala ang pamilya mo sa Panginoon, then act on your faith. Anong dapat mong gawin? Panalangin mo. Pangalawa, magbahagi ka. Mahirap? Yes. Pero you need to act on your faith. Even up until now, ako po, nagsastruggle ako dyan. Pero nananalangin ako at hindi ako titigil sa pananalangin hanggat hindi buong pamilya ko, buong angkan ko nakakakilala sa Panginoon. Same goes with you, mga kapatid. Hindi po sayang ang pananampalataya mo. Masasayang yan kung hindi mo ipapractice, hindi ka mag-aak, hindi ka hahakbang. Diba? I hope that we are all excited na makita yung mga pinananampalataya natin, pinapanalangin natin na noon hindi natin nakikita. Pero once na binigay ni Lord, you are like these disciples na they were all happy, they are all rejoicing dahil totoo yung pinananampalatayaan ko. And as we end, and may we invite the worship team sa harap po. While they are preparing po, balikan po natin na again, this is the story of the resurrection. This is not the resurrection Sunday na usual na sinaselebrate natin. But bilang mananampalataya ng Panginoon, we know that every day we celebrate, we are so happy, we are rejoicing dahil namatay ang Panginoon para sa atin. The death and resurrection, at nabuhay siyang muli para din sa atin dahil sa pag-ibig niya. And kung titingnan po natin, alam niyo po, nung panahon po nila, meron pong parang nakagawi ang pagbati nung panahon po nila. Ang pagbati na shalom or peace be with you po ba? Or sumain niyo ang kapayapaan. Parang ganon. Or sabi po dito, sa kabila po, nung panahon na yon, ang mga pagbati ng Hudyo ay kapayapaan. Pero ang sinabi ni Jesus sa mga disipulo is, dito sa lupa, definitely, napakaganda po ng preaching ni Pastor last week about peace. But the reality is, yung mundo po natin, actually wala pong kapayapaan ng mundo natin. But definitely our eyes should be fixed on Jesus because He is our Prince of Peace. He is our peace. Pero alam niyo po, isa sa mga magbibigay sa atin ng kapayapaan is actually remembering what Jesus did on the cross, the death and resurrection of Jesus. Kaya po, nung panahon po nila, may mga mananampalataya na kung saan pinalitan po nila itong pagbating na ito na Maranatha. Sabihin po natin, Maranatha. Noong time po nila, they experienced a lot of persecution. Di ba po? Dahil sa paniniwala nila sa Panginoon, especially nung time na namatay at nabuhay muli ang Panginoon, di ba mas naging on fire ang mga disipulo. Pero sa kabila po nung pagiging on fire nila sa Panginoon, yun din po, kumbaga doon din po yung umpisa ng mga persecution, ng mas matitinding persecution. Kaya po, yung mga panahon po nila, sa kabila po ng kanilang kalagayan, ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa at kapayapaan is Maranatha. It's actually a reminder that Jesus will come. Jesus will come. Even in my situation na nagdududa ako, even in my situation na hindi ko na alam yung gagawin ko, it's a reminder na Maranatha. Totoo yung pinananampalatayaan mo. That's why you need to believe. There is hope. Maranatha. That's why right now, can we all stand sa mga oras po na ito? And sobrang na-miss po ako sa kanta ng kakantay natin. In our burden, in our times that we are blinded with fear, blinded tayo sa mga nangyayari sa atin, the Lord says, Jesus, that I will come. And it's a reminder, Maranatha, sa anuman pong sitwasyon na pinagdadaanan natin. It's a reminder, our hope is in Jesus that He will come. Di ba po? Na sana kung ano yung naramdaman ng mga disipulo nung time na dumating si Jesus, after niyang ma-resurrect, it should be the same thing na ginagawa po natin. We are rejoicing. We are expectant. We are so joyful dahil alam nating totoo yung pinananampalatayaan natin. Na sana hindi po tayo si Thomas. Again, may redemption naman po kay Thomas. Praise God. Dahil after niyang makita yung pruwebang sinasabi ni Jesus, inihingi niya, sabi niya, nag-declare siya na Panginoon, Diyos ko.
Di ba po? May declaration, may redemption, and same thing sa atin po. Posibleng meron pong mga sitwasyon sa buhay natin that we are doubting the existence of God. And even we doubt yung faith natin na meron tayo sa Panginoon. Kaya walang nangyayari sa pananampalataya natin. When was the last time na merong nakakilala dahil sa nag-share ka na ang Panginoon ay namatay para sa iyo at muling nabuhay para maligtas ka? When was the last time? That's why it's a reminder for us na habang nag-iintay tayo sa pagbabalik muli ng Panginoon, Maranatha, Lord, in my situation, come. In my doubts, in my fears, diba? In times na napapersecute ako dahil sa pananampalataya ko sa'yo, feeling ko wala nang mangyayari sa akin, Lord, come. Tulungan mo ko. Minsan pa, ang simbahan po natin, let's ask the Lord, Lord, minsan pa iparanas mo sa amin yung naranasan ng mga disipulong ito. That they are rejoicing, they were excited, and they are hopeful sa pagbabalik mo. Let us worship the Lord right now.